Kailangan mo bang magpa-outpatient OR procedure? If yes, I will share with you what I did, kung paano ako nag-request ng LOA, and ano yung mga requirements or mga things na kailangan kong i-prepare para ipagawa ito. Last week, nag-request yung doctor ko ng OR procedure. So, since alam ko naman yung mga benefits ko sa Medicard para dito sa company HMO namin, hindi na ako nag-inquire sa hotline. But I highly suggest na kapag may mga ganitong ipapagawa para hindi ka naman magulat kung magkano yung mako-cover sa health card mo, tapos may PhilHealth pang kasama pag mga ganito, is i-inquire mo muna sa Medicard hotline na 24/7. So ito nga pala sa baba, yung 24/7 hotline ng Medicard, yung 8841-8080. And syempre, meron rin tayong tinatawag na toll-free numbers. Pwede mo gamitin yung mobile phone mo para tumawag dito. So Smart, Globe, and TM. So ito, yan, yung nasa baba. So paki-screenshot mo na for your future reference. So, ang gagawin mo, pag tumawag ka sa hotline na ito, or pwede mo namang kontakin ng iyong agent or account officer for assistance, is ibibigay mo yung diagnosis ng sakit. O kaya naman, picturean mo yung doctor's request ng accredited Medicare doctor mo para may copy yung agent mo, o kaya naman hawakan mo ito kasi i-email mo to sa agent na sasagot sa hotline. So, para mapakita mo, mapa-verify mo kung covered ba to ng current plan mo, whether company HMO ka din or individual or family plan. Itong mga outpatient OR procedure, nung nakausap ko si doctor, nangangailangan talaga siya ng PhilHealth. So sabi ko kay Doc, never pa akong nagawa ng any procedure tsaka surgery. Tapos itong PhilHealth na to, hindi ko alam kung paano ipaprocess. So ano pong una kong gagawin. So tinungan ako ni doctor, sinabihan niya ako, unang-una, punta daw ako sa PhilHealth dun sa ground floor, so near the billing. So tinanong ko na kay Kuya Guard to verify yung membership ko. And then second, tsaka ako magpapa-approve sa Medicard HMO. So yung una muna, pumunta ako doon sa PhilHealth ng mismong hospital kung saan ako nagpa-check up. Tapos, pina-verify. So, sinek niya yung eligibility nung aking membership kung pwede ko ba itong magamit based dun sa mga past hulog ko. So, buti na lang kahit na hindi ako employed, so meron ako mga contribution sa PhilHealth. Kaya yung portion of it, lumabas naman na I'm eligible to use PhilHealth para yung portion of it, ng ganitong procedure, sila yung mag-shoulder. I highly recommend, katulad ng ginawa ko, so after na nag-request si doctor, on the same day, napumunta na agad ako ng PhilHealth para makuha ko na yung claim form. So, ito yung kailangan mong ma-fill upan at ipe-present daw to during the day of the procedure dun sa registration mo sa hospital. After that, okay na ako, na-schedule na rin naman ako ni doctor for my OR procedure. Kaya pagka dating ko sa bahay, kinabukasan, nag-request na rin ako ng LOA sa Medicard. So, valid naman kasi ito for 3 days. So, paano ba ako nag-request ulit ng LOA sa Medicard for this procedure? So, mag-login ka lang. So, make sure mag-register ka or sign up sa Medicard Go app mo using yung member code. So, pagka-login, i-click itong Get LOA for Test. Then afterwards, since accredited hospital ko ito papagawa, ito yung i-click natin. Then click this rectangle na may examinations to be done at clinic or hospital. Then search your preferred clinic or hospital kung saan mo ipapagawa tong procedure na to. Ayan, so pinagawa ko siya sa Asian Hospital. So yan, lumabas na siya. Tapos i-click mo tong add attachment. I-attach mo dyan yung doctor's request from accredited Medicare doctor. Kailangan accredited kasi kung hindi siya ma-approve even if meron ka pang available limit for the said diagnosis. Yan, so na-upload ko na yung attachment ko and then click submit request. So after nito, may lalabas na pending. So hindi ko na siya na-screenshot nung time na na-request ko to. Tapos mag-aantay ka lang. So nag-antay ako ng mga 50 to 30 minutes bago ako naka-receive ng notification from Medicard. Ayan, so naka-receive ako ng email from Medicard with regards to the approval of my LOA. So may reminder lang ulit sila na itong procedure na to nangangailangan daw ng PhilHealth and i-attach daw itong LOA na binigay nila. So, may mga procedures tayo sa hospital na kailangan talaga ng PhilHealth. So, if ever wala tayong PhilHealth or wala tayong contributions or if ever hindi tayo eligible dito sa outpatient or procedure, ang mangyayari, yung member, ikaw mismo ang mag-shoulder nung portion for the PhilHealth at hindi ito ma-charge sa health card mo. So, better talaga na meron pa rin para magamit ito. And then sa baba niya, naka-attach na yung LOA.
So pag kinlik mo yung file na yon, ito yung lalabas. So mag-print ka ng 2 copies. So kasama na rin yung doctor's request mo. I highly recommend. Pwede mo siyang i-photocopy. Or ako kasi pinipicturean ko tapos ipiprint kasi gusto ko yung original doctor's request naka-file sa akin. Isama mo na rin pala yung form ng PhilHealth na kinuha mo nung nag-request ka sa kanila. Ito yung sinasabi ko sa inyo with regards to PhilHealth portion. So makikita ito sa bottom ng LOA. So nakalagay dito na please do not forget to file for your PhilHealth. Failure of patient to file the required PhilHealth documents authorizes the hospital and or Medicard to collect from the patient the amount equivalent to the PhilHealth benefits. So, dun po sa may mga other procedures or procedure na ganito, o kaya naman confinement, merong portion na para talaga sa PhilHealth. So, mangyayari, pag wala tayong ganun, pag hindi tayo eligible for that, ang mangyayari, tayo po yung magbabayad as patient. So, kanina, nagtanong ako sa PhilHealth with regards to that. So, pag OR na procedure, katulad nito, kunyari sabi ko paano pag wala talagang PhilHealth contribution or wala talagang PhilHealth. So, sabi niya, since outpatient naman ito, kunyari days from now pa naman, highly recommended nila na pumunta doon sa PhilHealth office tapos magbayad ng contribution that will make you eligible na magamit yung membership mo para sa said procedure. And then if ever naman confinement naman na nangyari, your family member will help you process yung documents for PhilHealth at makapag-file daw ng subsidy sa government kasi mismong na-confine ka na doon at gagamitin mo na agad tapos hindi ka pa PhilHealth member or hindi ka pa eligible for that. So ipaprocess yan, maybe doon siya sa billing ng hospital sa may PhilHealth area. So para matulungan kung anong mga gagawin or how much yung babayaran para naman may PhilHealth portion na ma-shoulder ito at hindi lahat client yung magbayad. Pero of course, syempre, pag capable naman yung patient na siya talaga magbayad ng lahat ng mga hospital bills, pwedeng-pwede. So, yun pa rin yung mangyayari. Pwede pa rin yung ganun. So, compare sa mga diagnostic, labs, tsaka consultation, so kakaiba lang tong mga OR procedure, iba rin yung form na ginamit, no? Kaya pag nag-login ka ulit sa Medicard Go app at kinlik mo tong third icon, ganito yung mangyayari. Ganito yung itsura. Ayan, so lumabas dito, canceled. So, wag ka magulat na canceled yung nakalagay. So, I tried it, kinlik ko. And then, ito yung lalabas, yung membership details mo, yung effectivity at validity date, mga other details ng plan mo sa Medicard. And then, pag in-scroll down mo, makikita mo dito yung approved amount for the said procedure. So, makikita natin dito, medyo malaki yung ating coverage para sa approved coverage ko, 50K. So, kasi nga, company HMO ito ng big corporations. So, more than 50 employees kami dito. Sobrang laki ng company. Tapos, ang mangyayari is, napapa-customize kasi ng company yung aming HMO. So, under AIA po ako, financial advisor ako and unit manager ng company. So, isa ito sa mga coverages namin. And also, accredited din ako sa Medicard. So, kaya kapag mga individual or family account o kaya naman company plan na below 50 employees, mas maliit lang po yung ma-approve sa atin for the said procedure. Usually mga 5K lang, kaya better talaga tumawag muna tayo sa hotline, lalo na kung outpatient naman, para ma-inquire natin kung magkano yung mako-cover at makapili tayo ng other accredited facility kung saan mas konti lang yung ika-cash out mo. Yan. Tapos lumabas lang ulit yung attachment ko na doctor's request, and then ito yung mga notes. So, please be advised that our Medicard Go application is limited only to outpatient labs and procedures, and LOA for outpatient OR, yan, operating room procedure, request will be sent to the email. So, wag kayo magugulat na canceled nakalagay, LOA ka na naman. So, this is me during the time ng procedure. So, selfie muna tayo bago ipagawa yung ating OR procedure. So, ang kailangan lang dalhin ay yung doctor's request mo, yung LOA, tsaka PhilHealth form. So after the procedure, tatawagin ka ng cashier, makaka-receive ka ng ganito, split information. Ito yung sa taas na cover ng PhilHealth. And then sa baba, ito yung chinarge sa Medicard HMO ko. So since malaki yung aking coverage, diba, 50K nga yung kanina na pwede nila maka-cover for that. Pero ito, pasok na pasok yung ating coverage. So thank you kay AIA
dahil AIA Life Planner tayo or Financial Advisor and Manager, wala po tayong binayaran as part ng ating benefits sa company. So that's it. So ito yung experience ko in the past few days kung paano ko nagamit yung Medicard HMO ko and kung paano natin kumuha ng PhilHealth kasi sabi ko nga first time ko lang magpaganito at first time ko lang gumamit ng PhilHealth benefits ko with regards to the said OR outpatient procedure. So if you have other questions with regards to Medicard, you may comment down below or you can send me a message.